Naniniguro lang. Live na live pa rin tayo mula sa Sampaloc, Manila sa Barangay 424. Ito po ang inyong kabarangay. Love, Tony Pen and everything. Ngayong umaga, Love, kikilalanin natin si Ginoong Junrel Tarucan. 26 years old lamang, mga kabarangay. Ha? At ito nga, ha, napag-ipunan na niya ang kanyang pangarap na negosyo sa kanyang edad na ito. Alamin natin kung ano nga ba ito at kung paano niya nabuo itong kanyang small but kitable na negosyo. May sapatos, bag o maleta ka bang kailangang ipaayos? O baka may susi na kailangang ipaduplicate? Magagawan daw ng paraan yan sa repair shop ng kabarangay nating si Junrel Tarucan. Dating empleyado na nag-ipon at nag-ipon ng nag-ipon hanggang sa makumpleto ang puhunan para sa gustong negosyo. Sabi nga nila, malayo pa pero malayo na. At walang dudang marami pang mararating ang negosyo ni Junrel na small but kitable. Ayan na, narito tayo ngayon sa boom na repair shop ni Kuya Junrel. Palapakan natin, magandang umaga, Kuya Junrel. Kuya Junrel! Magandang umaga po. Kuya Junrel, kumusta ka? Bati ka na. Magandang umaga po sa lahat po. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng viewers po ng Net25 Entertainment po. Magandang umaga po. Hello! Kompleto. Net25. Nakasubscribe yan. Ako, eto na, Junrel. Ang alam ko, pangalawa ka sa 7 magkakapatid. Yes po. Saan probinsya ba ito? Masbate po. Masbate. So ikaw lang ang nandito? Sa ngayon po, kasama ko na kapatid ko sa dito sa shop ko. May katulong ka May katulong na po ako ngayon. Correct. Kumusta ang pagpapalaki sa inyo ng mga magulang? Okay naman po. Maganda lang pong pagpapalaki lang sa amin po. Kaya lang, mahirap nga lang po talaga. Kasi sa ano po. Pero maganda ang pagpalaki ng mga ano po, maganda naman po pagpalaki po sa amin po. Yun po, yung ano po. Yun lang po, kaya pumunta ako dito sa Manila. Pumunta ako dito sa Manila po kasi pumunta ako sa Manila po 2016 November 15. Pumunta po ako dito. Tandang-tanda pa niya. 18 anyos ka lang. Opo, 18 anyos po ako. Alam mo ba kung ano nang gagawin mo nung nakarating ka rito? Pumunta po ako dito para magtrabaho po. Anong balak mo sana noong trabaho? Yun po kasi kinuha po ako ng tita ko po. Tinraining po niya ako sa Mr. Quickie po yun. Basta sa isang shop po, opo. Nang umaanagaan Yes po, repair shop. training niya po ako. Gaano doon. katagal ka doon? 8 years po ako doon. Ang tagal, my friend. Kaya halos kakaalis ko lang po doon sa shop na po yung nitringan ko Ano po. yung mga natutunan mo sa 8 taon ng pagtatrabaho mo doon sa repair shop na yun? Madami po akong natutunan po, repair ng mga susi po, mga bag po, mga shoes, tapos mga luggage repair po. Pati luggage? Luggage po, mga gulong ng luggage po, mga handle po. At habang nagtatrabaho ka, meron kang binubuong pangarap sa ulo mo? Meron kang nakikita na gustong gawin yes mo? po. Unang pa lang po pagpasok sa shop na pinapasukan ko, sabi ko, pag habang buhay po ako empleyado, hindi po ako asinso yung buhay ko. Kaya habang nagtatrabaho po ako, nagpadala po ako sa magulang ko, nagtitira din po ako para sa pangarap ko po. So ang kwento mo, nag-train ka, di ba? Nagpakadalubhasa ka doon sa kumpanya pinagtatrabahuan mo. Pero meron ka nang naiisip, meron ka nang nakikitang kahihinatnan mo. Nag-ipon ka. Yes po, nag-iipon po ako. Magkano yung naipon mo? Gusto na yung malaman. Nang naipon ko po, kasi yung mga machine ko po, inunti-unti ko po siya eh. Inisa-isa mo lang? Yes po, hindi po sa diretsuhan kasi medyo malaki kasi pag diretsuhang tayo eh. So anong una mong ininvestan na gamit? Inuna ko muna ito, binili siya. Anong tawag dyan? Duplicator po, key-duplicate. Okay, ayan. Magkano ang bili mo rito? Nabili po ito 35 po. 35,000, malaki-laki Yes nga. po, 35. Ito may malaking halaga to. Paano mo siya naipon? Paanong ginawa mong pag-iipon? Diskarte. Gusto malaman ng mga kababayan natin. Yung diskarte ko po, nagtira po ako sa sahod ko po. Nagtabi po ako pag Halimbawa, sabihin natin, kunyari lang, ang sweldo mo 10,000. Yes Okay, po. magkano ang pang-ipon mo para sa pangarap mo, sabi mo? 1,000 po. 1,000. Nag-iipon po ako, 1,000 po. Para, Tapos yung mga natitira, anong ginagawa mo? Yung iba po, padala sa mga magulang ko po. Yun po. Tapos yung sa pang-araw-araw ko na din po. Yan talagang blessing Binadget ko po yung pera ko para
matupad ko yung pangarap ko. Tapos Okay. makapadala din ako sa mga magulang. Ayan. So, nag-start ka rito. Yes po. Kumita ka mula rito. Yes po. Nag-ipon ka rin mula sa kita rito. Yes po, nag-ipon Ano po. ang next mong goal nung Ang binili mo next to? kong goal po nito, ito po, binili ko na to sa pag-open na Ano po naman siya ang tawag dyan, my friend? Tambaliti po siya, yung tahian ng mga bag. Oh. Titahian ng bag, ito yun. Tahian po siya ng mga bag po, mga bag. Opo. Magkano ang bili mo riyan, ang ipon mo riyan? 40K po yung bili ko nito. 40,000. Talaga malaking investment ang mga gamit na gano'n sa paggawa ng sapatos at mga pag-repair ng mga leather. Oho, and Tapos then, ito din po, nabili ko na rin po, 10,000 po ito. okay, mula sa mga yan, syempre, kumikita ka na nun, ano? Yes po. O, kada araw, magkano yung kinikita mo nung mga panahon na yon? Nung nag-start, halimbawa dito, magkano ka araw-araw noon? Nung ito pa lang? Ito pa lang yung... Oo. Di yung ano pa kasi po, inaunti ko siya, nung sa trabaho ko pa po ako nun. Hindi Opo. ka pa nagtatawak, hindi ka pa lumaalis, Nagpundar na po nag-invest ka na. ako. Nagpundar na po ako ng Amazing, ganito po. kid. Sa trabaho pa po ako nun. Kaya nung Friend. naipon ko na siya, sabi ko may sapat na po ako na pera na pang sarili po, pang upa. Ganun. Yeah. Doon na po ako nagsadiring, Ito, nag-resign na friend, po ako. hindi siya sumabak sa gyera nang wala siyang mga sandata. Tama. Kahit sa trabaho. Kahit sa trabaho, di ba? Kahit sa trabaho, kailangan kung talaga equip, meron kang gamit o may bala ka nga, sabi nga niya ba, abante tayo dito, pakita natin itong mga pwede Ayan, natin eto gawin na. dito sa negosyo mo. Ito na yung mga galing sa customer mo. Ito naman po, gawa ko po ito. Wait lang, gumagawa ka na. Yes po, ito, ginawa ko po ito. Binibinta ko po siya ng 350 po, Paris po siya. Okay, gusto ko mo muna malaman bago natin ibenta tong kanyang, bago mag-mine kayong lahat dyan, sa mga nanonood ngayon sa Net25, gusto ko munang malaman, magkano yung mga presyuhan mo ng mga parang servisyo na binibigay mo sa mga customer mo? Yung ano naman po, yung dikit ko po dito, 100 po yung per po Ano niya. yung pinakamura mong serbisyo? Yun po yung pinakaano po. 100 Yes hanggang po. magkano? Yung tahi naman po, 200 po yung tahi ko, per na po yun. Wow. Kapag konti-konti lang po, dikit po, 50 po yung... At bakit ka naman ngayon nagdesisyon na, sandali lang, gusto kong mag-create na ng mga ganito, ha? At nakikita mo, my friend, lahat ng mga idinadagdag niya sa business niya, may kinalaman sa skill na alam niya. 'Di ba? Bakit ganun ang ginagawa mo? Bakit ka nagdadagdag ng mga pwedeng pang negosyo? Siyempre, para may maibinta po din po ako dito. Mayroon naman ito mga ano po, para may dagdag income din po siya. Okay. Opo. Ito, tanong ng kabarangay natin, ano pa ba ang gusto mong gawin o pangarap mo pa sa iyong negosyo para gusto mo ba bang mas lumaki ang pwesto o Dumami? magkaroon ng ibang branch? Yung gusto ko pa po magkaroon ng ibang business, parang ganito po. Ito, gusto mo magkaroon ng iba't ibang mga negosyo. Ano ngayon ang plano mo pa? Ano ngayon ang battle plan mo para makuha mo yung ibang mga negosyo ngayon? Sa una po, focus muna ako dito, nag-iipon muna. Pagka okay na po yung unang shop po, saka na po ako ng ibang shop po. Good job. Very good. Palakpakan natin si Kuya Junrel!